ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ito ang gabi ng kapayapaan at kagalakan. Halina't ating sambahin si Jesus, ang ating Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin sa pagdiriwang natin ng Eukaristiya ng Pasko. Hilingin natin ang biyaya ng kahinahunan upang tuluyang manahan ang sanggol na si Jesus sa ating mga puso. At upang maging marapat tayo sa pagdiriwang na ito, pagsisihan po natin ang ating mga pagkukulang. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasikat mo sa gabing ito ang sinag ng iyong liwanag na totoo. Pasikati mo sa amin ang iyong liwanag sa kalangitan, na ngayon aming pinatutuloy sa aming pamumuhay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon nang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Pinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan. Tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigma ng dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ati sumilang ngayon, manunubos, Kristong poon. Sa ate sumilang ngayon, manunubos, Kristong poon. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Ang poon ay papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa ate sumilang ngayon, manunubos, Kristong poon. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa ate sumilang ngayon, manunubos, Kristong poon. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo ay nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Sa ate sumilang ngayon, manunubos, Kristong poon. Ang poon ay papurihin, pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig, upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol, at lahat ay pantay-pantay. Sa ate sumilang ngayon, manunubos, Kristong poon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng pagpapahayag.
sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo, sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ito'y balitang masaya, manunubos sumilang na sa ating Kristo, poon siya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang pagpatatalang ito'y ginawa ng si Cireneo ang gobernador ng Syria, kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na dooy kagampan. Samantalang naroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot ng lampi ng sanggol at hiniga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupaing ding yaon ay may mga pastol na nasa parang nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kalinglingan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo, na magdadala ng malaking kagalakan sa inyo sa lahat ng tao. Sapagkat isinila ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan, matatagpuan nyo ang isang sanggol na nakabalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbol ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Gandang gabi ho sa inyong lahat. Merry Christmas po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Merry ba ang Christmas ninyo?
Tignan mo nga yung katabi mo. Mukha bang Merry Christmas na yan? Batiin mo ng Merry Christmas. Sabi mo, regalo ko, nasa na? Sana nga ho, Merry ang iyong Christmas. At ang ngiti nyo ay ngiting Pasko. Pasko ho ngayon, ho. Ngumiti nyo muna, ho. Hindi ho Biyernes Santo ngayon, ho. Pasko po. Ngiting Pasko ho ang ibigay natin sa isa't isa. Ating umpisahan ho ang ating pagninilay sa ating kapaskuhang ito. Sa Amerika, merong isang TV show, isang reality TV show. Yung pamagat po ng TV show ay Extreme Makeover. Hindi ho to makeover ng katawan ng itsura ng isang tao, no? Bagkos itong extreme makeover, naghahanap sila ng lumang bahay at aayusin nila, pagagandahin ng walang bayad, no? Yung mga host ng show at yung buong komunidad magtutulungan para maayos yung bahay. Kakausapin nila yung pamilyang iyon, no? Tinatanong bakit hindi nyo mapaayos ito. Kadalasan naman ang sagot ay wala ho kaming pampagawa. Ang gagawin nila, paalisin muna. No? Tapos mga ilang buwan, gugulatin nila yung mag-anak at dadalhin doon sa panibago nilang tahanan. Talaga naman yung ngiti nila, yung tuwa nila, yung galak nila, doon sa kanilang bagong tahanan. No? Hindi nila mapaliwanag kung anong saya yung kanilang nararamdaman, yung pasasalamat nila, lalong-lalo na doon sa buong komunidad na nagbigay ng kanilang panahon, nagbigay ng kanilang pagod para lang bigyan sila ng kasiyahan. Mga kapatid, di ba ganito rin ang pagsilang ng Mesiyas? Nakita ng Diyos tayong kanyang nilikha na unti-unting sinisira, unti-unting nabubulok ng kasalanan. Dahil mahal tayo ng Panginoon, dahil special tayo sa Diyos. Special ang tingin niya sa atin at matindi yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Gusto niyang buuin muli yung tila nasisirang bahagi ng buhay natin. Sa papaanong paraan? Ang naisip na paraan ng Panginoon, ipagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak para maibalik tayo sa kanyang mapagmahal, sa kanyang pagmamahal. God became flesh to repair, to renovate, and to rebuild what sin has destroyed. Christmas is indeed a celebration of promise to restore us back into God's perfect love. Wasak kasi tayo Marami sa atin lutang Pero yung Panginoon hindi sumusuko at sinasabi, hindi. Ibabalik kita doon sa mahusay na ikaw. Ibabalik kita kung saan yung pinaka-espesyal mong muli sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Siguro nga marami sa atin ang buhay parang lumang bahay na malapit ng magiba. Marami ng depekto. Marami ng kapalpakan. Ang buhay natin inaanay at nabubulok na dahil sa pagkakamali at mga maling desisyon natin sa buhay. Alam nyo, nilikha tayong walang depekto. Dumaan tayo sa matinding quality control ng Panginoon. Kaya nga, ang itsura natin, kaitsura ng Panginoon. Meron tayong magandang mata, meron tayong dalawang tenga. Kumpleto tayo, kaitsura tayo ng Panginoon. Yung tenga mo naman, wala dito, di ba? Yung ilong mo naman, wala dyan.
We are created sa matinding quality control ng Panginoon. In short, wala tayong factory defect. At dahil ang Diyos ang pinanggalingan natin, lifetime warranty tayo. Endless warranty. Kung merong pagkukulang sa atin, ito ang Panginoon. Iniimbitahan tayo muli, bumalik ka. Aayusin ko ang buhay mo. Bubuuin ko uli ang mga lamat sa buhay mo. Patitibukin ko uli ang puso mong ayaw ng magmahal. Tuturuan kitang uling magpakababa. Tuturuan kita uling maging mabuti. Lifetime warranty ang tayong lahat. Kaya nga ang Pasko ay pagyakap sa dakilang pagmamahal at malasakit ng Diyos sa ating lahat. Ang Pasko, hindi lang tungkol sa pagbibigayan at regalo. Ang Pasko ay panahon ng pagdiriwang at kasiyahan. Dahil ang Pasko ay tayo. We are Christmas people. Yung katabi mo ngayon, kahit mukhang Biyernes Santo yan, Pasko pa rin yan. Tignan mo yung mga katabi nyo. Marami dyan, bagong riband, Paskong-Pasko na. Di ba? Oh. Tignan nyo yung kilay ng iba. No? Pantay na pantay kasi Pasko. Oh. Bago ang damit. Amoy SM pa. Kasi Pasko. Espesyal yung araw na ito sa ating lahat. Ang Pasko ay panahon ng pagdiriwang, ng kasiyahan, at pagdiriwang nating lahat. Ang Pasko ay tayo. Handog ni Jesus sa ating lahat. Christmas is not about Jesus. Christmas is about us. We remember the birthday of Jesus, but Jesus remembers us during this Christmas. Dahil tuwing Pasko, tayo ang pinasasaya ng Panginoon. Tayo ang nagagalak, tayo ang napupuno, tayo ang nabubusog, tayo ang nagbibigay, tayo ang lumiligaya, tayo ang sumasayaw, tayo ang kumakanta ng "We wish you a Merry Christmas." Si Jesus nandiyan, ipinapaalala sa atin, "Hoy, Pasko, maging maligaya ka. Itong Pasko hindi sa akin, para sa inyo." Handog ni Jesus sa ating lahat. Ang bawat isa sa atin ay biyaya ng Pasko. Lahat tayo ay ang Pasko. Regalo ni Jesus sa isa't isa. Kaya ngumiti ka ngayon. Ngitian mo yung katabi mo at sabihin mo, Christmas gift ka ng langit. Sabihin mo, Christmas gift ka ng langit. Ba't ayaw mo sabihin? Parang gusto mo sabihin, Christmas ka ng impyerno. Isantabi mo na yung galit, Pasko ngayon. Kahit ayaw mo yung katabi mo, kahit hindi mo gusto, hindi mo masabing Merry Christmas, sabihin mo sa kanya, Christmas gift ka ng langit. Isantabi muna natin yung di maganda sa atin. Ang Pasko ay araw ng pagbibigay, araw ng pagtanggap, hindi lang ng biyaya, bagkus ng tunay na regalo, si Kristo. At pagbabahagi natin kay Kristo sa lahat. Marami sa atin ngayon nagtitipid ngayong Pasko. Marami naman sa atin galante ngayong Pasko. Nagbibigay ng magandang regalo, tumatanggap ng magandang regalo. Masaya pa rin kahit nagbigay ka ng worth 500 pero ang natanggap mo, no? Kapirasong sabon. Pero masaya ka pa rin.
Dahil sa wakas, makakaligo ka na. It is not about the gift. It is about Jesus. Christmas, we continue to share Jesus to others. Kaya nga pag nagpunta sa iyo, yung inaanak mo, no? Ninong, Ninang, regalo ko. Sabi mo sa kanya, sumaiyo ang Panginoon. Di ba tipid? Sumaiyo si Jesus. Pasko, kahit mawalan tayo, kahit maubusan tayo, masaya tayo. Dahil araw ng ating Panginoon. Araw ng pasasalamat. Pagsubok man at biyaya man, patuloy tayo nagpapasalamat sa araw ng Pasko. Ikalawa, may isang elemento ng Pasko na nabanggit sa ating Ebanghelyo, nang nagbubuklod sa atin, yung sabsaban, yung manger, si Jesus na ipinanganak, na nakabalot sa lampin, na nandoon sa sabsaban. Sabsaban, anong ibig sabihin? Kainan ng hayop, sabsab. Kumakain, hindi gumagamit ng kutsara, bagkus gumagamit ng bibig. Sinasabsab. Doon ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo, sa kainan ng hayop, sa isang sabsaban ng hayop. Napakakahulugan nung sabsaban. Naging makahulugan yung sabsaban. Simpleng sabsaban, simpleng kainan ng hayop, pero nung pagkahiga ng sanggol na Jesus sa sabsaban, ang sabsaban na ito nagkaroon ng kahulugan. Ang ibig sabihin na ang Panginoon na ipinanganak sa sabsaban, na mataas sa atin, pero sa sabsaban, piniling ipanganak, ay nagpakababa. Diyos na naging kaantas natin. Diyos na madaling lapitan. Diyos na kaya nating tanggapin. Sabsaban noon na walang halaga, pero naging simbolo ng liwanag. Naging simbolo ng kapayapaan. Naging simbolo ng pag-asa. Kung nabago ni Jesus ang sabsaban, ganun din ang gagawin sa atin ng Pasko sa buhay natin. Ngayong gabing ito, ano yung gusto mong mabago sa iyo ng Panginoon? Let us not wait for the new year. Today, let us offer what your heart needs to be changed. Ano yung gusto mong baguhin paglabas mo dito sa simbahang ito ng Panginoon? Magiging mabait ka na? Magiging palatawa ka na? Magiging masipag ka na? Ano yung gusto mong baguhin sa iyo ng Panginoon? Ang nabubulok nating puso, kaya niyang panibaguhin. Ang maluluwag nating tornilyo sa isip, hihigpitan ng biyaya ng Pasko. Maluwag ba tornilyo mo ngayon? Pasisikipikan yan ng Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Lahat kayang mabago. Yan ang biyaya ng Pasko eh. Naalala ko ho, nung ako'y bago-bago pang pare, na-assign ho ako sa isang parokya doon sa bandang Makati. Ganito ho, magpapasko, nagmisa ho ako ng umaga. Habang ako'y nagmimisa, merong isang tatay, may isang lalaki sa likod na tila balisa. Linga ng ganon, palipat-lipat ng upuan, hindi alam ang gagawin. Sabi ko, may pinagdadaanan itong mamang ito. No?
Yun nga, pagkatapos ko ng misa, habang nagmamano yung iba, sa huli siya lumapit. Sabi niya, Father, pwede ka bang makausap? Sabi ko, sige ho, pwede naman po. Ano po ang maitutulong ko sa inyo? Father, huwag kang matatakot sa akin. Kasi nung nakita ko yung mama, naku, napakaraming tato. Napakaraming tato, tas medyo mamula-mula pa yung mata. Sabi ko, doon ako uupo. Sa malapit sa basbasan. Para kung patulang ito, pupukpuk ko sa kanya yung pambasbas. Sabi niya, Father, pwede kang makausap saglit. May gusto lang ho akong sabihin. Sabi ko, ano po yung inyong sasabihin? Sabi, Father, huwag kang matatakot. Kasi po ako ay isang hold-upper. Lalo na ako natakot. Isa po akong hold-upper. No? Ako po yung madalas mang hold up dito sa bandang, hindi ko na ho sasabihin ng lugar. Alam ko naman marami talagang hold upper. Yung nabalita, sabi niya pa, yung nabalitaan yung minapatay, kami ho yung tumira doon, pinagmamalaki pa niya. Kami ho yung pumatay doon. Sabi niya, mabuti hindi ka nahuhuli. Tumakas ho ako. Bakit nandito ka? Father, gusto ko nang magbago. Gusto ko nang iwan itong trabahong ito. Hindi na kaya ng konsensya ko. At naaawa ako doon sa aking anak. Hindi lang yung buhay ko ang nakasalalay, kundi yung buhay nung anak ko. Sige ho, sabi ko, kung gusto niyo magbago, sige ho, magandang adhikain ho yan. No? Nasa sa inyo ho kung ano yung gusto niyong gawin. Ano ba ho yung gusto niyong gawin sa pagbabago? Father, ay pupunta na lang ho kami ng probinsya. Sige ho, maganda yan. Doon na lang kayo magbago. Ito na. Sabi ko, Father, may problema ho ako eh. Ano yung problema mo? Kulang ho ako ng pamasahe. Sabi ko, mukhang mabubudol ako. Mukhang mabubudol ako. Saan ho ba kayo uuwi? Uwi ho ako ng Bicol. Ang pera ko ay 1,500 lang. Sakto lang ho itong pamasahe sa akin. Kasama ko ho yung aking anak. Kulang po ako ng 1,500. Sabi ko, mukhang nabubudol na ako na ito. Sabi ko, wala ho ako ngayon, umaga-maga. Maiintay niyo po ba? Para lang, sabi ko, para matulungan. Siguro, nararamdaman ko naman na totoo yung sinasabi niya. Yun na nga, umakit ako sa kumbento. Binagyan ko ng 1,500. Sabi niya, Father, maraming salamat at makapagbabago na kami at uuwi na kami ng anak ko. At ang sabi niya, Father, para lang totoong nagbabago ako. Meron siyang dalang supot. Ito ho yung barel na ginamit kong pinampatay namin doon. Iiwan ko ho sa inyo. Sabi ko, ano gagawin ko dyan? No. Sabi ko, kunin mo yan. Yung baril mong yan, pumunta ka sa Pasig River, itapon mo doon para tuluyan ka lang magbago. Sige ho, Father, gagawin ko. No? Sabi ko, humayo ka, magbago ka, iwan mo na yang agpalaing ka ng Panginoon. Natapos na. Kinabukasan, nagmisa ako. Nagulat ako, nandun na naman yung mamang balisa. Sabi ko, mukhang nabudol ako. Pagkatapos ng misa, lumapit siya. Father, maraming salamat ha. Kala ko ba aalis na kayo?
Father, may problema ako eh. Ano yung problema mo? Wala ho kaming pangkain papuntang Bicol. Pwede bang umextrang 500? Sabi ko, kung talagang niloloko na ako nito. Bigay pa rin ako ng 500. Sabi ko, mukhang nauuto na ako nito. Humayo ka na. Eventually, after a year, again during a mass, he came together with his daughter. Sabi ko, kala ko ba nagbago na kayo? Kamusta na yung buhay ninyo? Lumapit sila. Iba na yung ngiti niya. Iba na yung itsura niya. Tumaba na. At ngumingiti na. Sabi niya, Father, maraming salamat sa tulong mo. Naging maganda yung buhay namin. Ito po yung anak ko, magpapasalamat personally sa inyo. O bakit kayo nagpunta ng Maynila? Sabi niya, Father, ibebenta lang ho namin yung aming mga kalakal dito sa Maynila. Mga kapatid, kitang-kita doon sa mag-ama, doon sa tatay na yung Pasko. Yung nabubulok niyang kalooban, unti-unting binago ng Panginoon. No? Kahit nawalan ho ako ng 2,000, alam ko yung kapalit nun, yung saya at yung pagbabago ng puso. Yan ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Yung mga maluluwag nating tornilyo, yung makikitad nating pananaw, babaguhin ng Panginoon. The baby Jesus can transform and repair our damage in spirit into something new and beautiful. He will satisfy our deepest longings of our hearts. Kaya nga, sabi ko sa inyo, kung ano yung gusto nyo na baguhin ng puso, sa puso mo ngayon, ialay mo ngayon sa baby Jesus na naririto. Ibulong po natin sa Panginoon ang ating mga depekto. Babaguhin yan at kukumpunihan yan ng dakilang pagmamahal ng Diyos. To end our reflection today, my dear brothers and sisters, ang Pasko po ay pinakamasayang araw sa mundo. Kaya't magdiwang tayong lahat, magpakasaya. Hindi lang dahil sa regalo, bagkus dahil kay Kristo. Yung mga ninong at ninang dyan, huwag kang magtatago. Ninong, nasa na si Ninang? Huwag kang magtatago. Ibahagi mo si Kristo. Christmas is all about God. Christmas is all about God's love. Pagmamahal ng nagkatawang tao para yakapin at buuin tayong muli. Amen. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Magsiluhod po ang lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Tumayo po ang lahat. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit,
Naluklok sa kanang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Puno ng kagalakan ang ating mga puso habang ginugunita natin ang pagsilang ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Taglay ang mga pusong nagpapasalamat. Manalangin tayo sa Diyos na ating Ama na nagsugo ng kanyang anak upang tayo iligtas. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng ating pagpapatotoo sa pagkakatawang tao ng Diyos, naway maranasan ng lahat ng tao sa mundo ang presensya ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang kapayapaan naway maghari sa lahat ng mga bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga di-Kristiyano naway mahikayat na kilalanin si Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mag-anak naway mamuhay sa pag-ibig, kagalakan, kapayapaan at maayos na pagsasamahan sa Paskong ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha naway makatagpo ng pag-asa at kagalakan sa pagdating ng manunubos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, pinupuri ka namin dahil sa pagsusugo mo sa iyong anak upang maging aming tagapagligtas. Sinaway aming maging liwanag at kagalakan at kapayapaan sa bahay na ito hanggang sa walang hanggan. Nihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Malalaing kayo mga kapatid, ang mga bagay natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ngayong Pasko ng pagsilang. Sa pagpapalitang ito ng iyong kaloob at aming handog. Ang anak mong umako sa aming kaabahan ay siya nawang magparangal sa aming magtampok. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ay aming nababanaagan. Ang anak mong di naiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong salita ay aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu gawin ng banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Ginawa ka niyan tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang maalagal at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y gunitain, sa Elia inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ng kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay di sila idig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama po nating ipahayag ang panalangin nagbubuklod sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be. Peace be with you. Kasalanan ng sanlibutan
Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos na siya nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapapalad po tayong tatanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang dalaga ay naglihim at ang lalaki ang sanggol. Ang pangalan niya'y Emmanuel, Emmanuel. Isang dalaga ay naglihim, at ang lalaki ang sanggol. Ang pangalan niya'y Emmanuel, Emmanuel. Ang lalaki sinilang ang buhok, sa sapsapan siya ay nakahilang. Nagpahayag ang mga anghel, luwalhati sa Diyos. Isang dalaga ay naglihim, at ang lalaki ang sanggol. Ang pangalan Manalangin. Upo muna po. Meron pa nagkukumunyan. Sorry.
Manalangin tayo. Manaming mapagmahal sa pagdiriwang namin maligayang Pasko. Pagindapati mo kami makasalo sa pamumuhay ng anak mong kalugod-lugod sa iyo. Bilang tagapagmamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Yung pong may dalang bambino, baby Jesus, na gustong magpabasbas, lapit po sa harap, mabasbasan natin. May mga dalang baby Jesus, no, na gusto magpabasbas. Wala. Ito po, Lapit po kayo. Father, ito. Ay, sir. May dalang baby Jesus. Yan po. Yan lang. Lapit lang po. Manaming makapangyarihan, gayon na lamang ang pag-ibig mo sa sanlibutan. Kaya sinugumong yung bugtong na anak na sinilang ng Birheng Maria upang iligtas kami at akaying pabalik sa iyo. Sa gawabasbas mo sa mga imahin nito ng Ninyo Jesus na naparito sa amin. Maging tandawa nawa ito ng pananatili at pagmamahal sa aming tahanan. Nihiling namin ito sa pamagitan ng iyong minamahal na anak na si Jesus na parito para sa kapayapaan ng mundo. Siyang nabubuhay at tagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Yumuko kayo tingin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos na humawi sa kadiliman nung magatawan tao ang anak niyang mahal at nadulot ng liwanag sa banal na gabing ito. Pakundangan sa kanyang pagsilang at siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaniningning sa liwanag ng kabutihan sa iyong kalooban, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan at mawaing Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ho ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa biyaya ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Merry Christmas po sa inyong lahat.